Kinagulat ni Bubbles ang biglang pagtakbo ni Tanggol sa gitna ng kanilang bakbakan. Iniwan siya sa may munisipyo. Subalit sa may di kalayuan, biglang nakapag-isip nga itong si Tanggol kung paano na lang kaya ang kanyang mga kaibigan sa oras na di niya tinupad ang kanyang pangako kay Chief Espina. Batid kasi niya na napakarami ng mga tauhan ni Congressman Sevilla at nagsidatingan na rin ang mga pulis. Maari nga silang madihado. Uwi na nga si Tanggol kasama nga ito si Bubbles na bigo sa kanilang unang misyon. Subalit nagmamakaawa nga ito kay Chief Espina na huwag gagalawin ang kanyang mga kaibigan at nangakong tatapusin sa susunod na araw ang kanilang misyon. Nagbigyan naman siya ni Chief Espina dahil naintindihan niya dahil nga nag-a-adjust pa ang kanyang sarili din sa bagong mundo na kanyang pinapasok. Batid din niyang hindi ito madali sa kanya sapagkat hindi pa niya ito ginagawa sa tanang buhay niya. Lalo't ang kanyang kikitlin ay wala naman talagang kasalanan sa kanya. Tima nga lang siya ng isang sitwasyon na napakakomplikado. Kagagawan din niya dahil nga sa pag-respect niya sa mga tauhan ni Bong. Samantala, ng mga sumunod na araw ay pinuntahan na nga nila itong si Congressman Sevilla. Dito nga kanyang inambangan, nagkataong may lakad dito at kanilang sinundan habang nakamotor nga lang itong si Bubbles at si Tanggol. Pagkakataon na nga nila ito dahil sa mga oras na ito, walang masyadong mga tao, hindi kagaya sa ginawa nila nung pag-atake doon sa munisipyo dahil kung ipopwersa nga nila ang gusto nilang mangyari, maaari nga maraming madadamay sapagkat maraming mga tao sa munisipyo. Kaya naman, tuluyan nga naging successful ang kanilang unang misyon dito kay Congressman si Shipment? Anong shipment? Tala, ito nga si Ramon ay nagpapaalam dito sa kanyang asawang si Mokang na may pupuntahan na negosyo. Agad namang nagtanong itong si Mokang, naisanan niya itong sumama. Tinanong niya kung ano daw negosyo. Dito naman nagpapalasot si Ramon na ang kanilang negosyo ay tungkol sa construction, mga simento umano at mga shipment. At hindi daw umano bagay kay Mokang. Baka magkakaasma pa daw siya pag siya ay sumama. Yun ang palusot. Alang kamalay-malay nga itong si Mokang na ang kanyang negosyo ay tungkol nga sa mga droga na maaring ikapapahamak din ng kanyang pamilya. Sinabi nga ni Ramon na instead na sumama siya ay bakit daw hindi na lang yayayain ang kanyang mga kaibigan para malibang dito sa mansyon. Naman itong si Mokang ay hindi na nga nagpumilit dito kay Ramon. Kahit nagdududa na siya sa mga kinikilos ng asawa dahil tela baga palighim ang kanilang mga negosyo. At unang-una pa dito, ayaw ni Ramon na pahawakin siya ng kanyang cellphone. Talagang napakamasikreto nito. Ano kayang mararamdaman ni Mokang sa oras na matuklasan na niya na ang negosyo ng kanyang asawa ay illegal pala at tungkulit sa droga? Hihiwalayan niya kaya itong kanyang asawang si Ramon? Dahil tiyak mapapahamak ang kanyang sarili, maging ang kanyang pamilya sa oras na malaman ng gobyerno ang kanilang mga pinagagawa. Yan ang ating pakabangan dito sa Batang Quiapo. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you guys. God bless. Bye. Happy Sunday everyone.